Isang magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid, mga kaibigan. Tayo po ay mag-aaral ng kanyang mga salita. Ang ating pong pag-aaral, ito po yung makikita sa James chapter 1, verse 13 hanggang 15 na pinamagatan ko pong Overcoming Temptation. Ito po yung continuation ng ating pag-aaral last Wednesday. At ang sabi po nung talata sa James chapter 1 verse 13 hanggang 15, babasahin ko po. Pwede rin po niyo akong sabayan sa pagbabasa nito. Huwag sabihin ni numan na tinutukso siya ng Diyos kapag siya'y dumaranas ng pagsubok, sapagkat ang Diyos ay hindi maaaring matukso at hindi rin naman niya tinutukso ang kahit sino. Natutukso ang tao kapag siya'y naaakit at nagpapatangay sa kanyang sariling nasa. Kapag ang nasa ay tumubo at nagugat sa kanyang puso, nagbubunga ito ng pagkakasala. Kapag ang kasalanan ay lumala, ito'y hahantong sa kamatayan. Pagpalain ng Panginoon ang kanyang mga salita. Sa aking pong panimula, gusto ko pong sagutin yung katanungan nating iniwan noong nakaraang Miyerkules. Ang katanungan po, ang tukso ba ay kasalanan na? Ano po ang sagot ninyo? Oo o hindi? Masasagot natin iyan doon sa mga quotation at sa mga halimbawa na ipapakita ko po sa ating panimula. Ang sabi ni Martin Luther sa isang pahayag, "We cannot stop birds from flying over our heads." Nakakita na ba kayo ng mga ibon na bigla na lang lilipad sa ating ulunan? Hindi daw natin kayang pigilan iyon. But we can stop them from nesting in our hair. Oo, hindi mo kayang pigilan yung paglipad ng mga ibon sa ating ulunan, pero pwede nating pigilan yung kanilang pamumugad kung sila ay gagawa na ng pugad sa ating mga ulo o sa ating mga buhok. Di ba? Parang kakaiba naman iyon. Bakit hindi mo binugaw? Di ba? Kaya nga nakakatawang isipin na kung saan pinabayaan mo na yung ibon ay magpugad sa iyong buhok. Parang walang ganon, di ba? Kasi bubugawin mo yun, tiyak. Parang ito rin naman yung paliwanag na gusto niyang sabihin sa atin. We cannot stop temptations from passing through our minds. Tandaan natin, hindi natin kayang pigilan yung mga tukso na dumaan, lumipad sa ating mga isip. Siyempre naman, palaging naririyan yan sa ating mga isip. But we need not accept or dwell upon them. Pero ang point niya ngayon dito, huwag mong i-accept, huwag mong hayaang manatili, huwag mong hayaang magpugad o mamahay ang tukso o yung kasalanan sa iyong mga isip. Kaya nga ang tanong, ang tukso ba ay kasalanan na? Oo o hindi? Isa pang halimbawa ang gusto ko pong ipakita. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Siya po yung perfect example natin. Ang sabi niya rito, Jesus was tempted. Totoo, si Jesus ay dumaan sa tukso. Ito ay nakarecord sa Bible. Makikita natin yan sa Matthew, sa Mark at sa Luke na ang ating Panginoon ay tinukso ni Satanas. Pero ang point, but never sinned. Ang sabi nga sa Matthew chapter 4 verse 1, pagkatapos si Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksuhin ng dyablo. Maliwanag na si Jesus ay dumaan sa hindi lang isang tukso mga tukso. Pero ang sabi ng Bible, sa 1 John chapter 3 verse 5, basahin po natin, nalalaman ninyong naparito si Kristo upang pawiin ang ating mga kasalanan at siya'y walang kasalanan. Hindi ba't napakaganda na si Jesus ay dumaan sa mga tukso pero maliwanag na sinasabi ng Bible na siya ay walang kasalanan. Ano po ang ibig kong sabihin mga kapatid? Basahin pa po natin ang verse na ito. Sa Hebrews chapter 4 verse 14 at 15, ganito naman po ang sinasabi, magpakatatag tayo sa ating pananampalataya. Yamang mayroon tayong dakilang saserdote na pumasok sa kalangitan sa harapan ng Diyos, walang iba kundi si Jesus na anak ng Diyos. Ang dakilang saserdote nating ito ay nakauunawa sa ating mga kahinaan sapagkat
Yung naka-underline, basahin nga po natin, sa lahat ng paraay tinukso siyang tulad natin, ngunit hindi nagkasala. Dito maliwanag na namang sinasabi na si Jesus Christ ay tinukso sa lahat ng paraan na katulad natin. Katulad natin. Nung siya ay nagkatawang tao, katulad natin, na dumaan din sa mga tukso. Pero ang good news ay ito mga kapatid, ngunit hindi po siya nagkasala. Kaya nga, ang perfect example nga natin katulad ng sinabi ko ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Na pwede pala tayong dumaan sa tukso na katulad ng nararanasan natin sa araw-araw, sa oras-oras, sa tuwi-tuwinan ng ating mga buhay na hindi nagkakasala. Kaya nga kung babalikan natin yung tanong, ang tukso po ba ay kasalanan na? Siyempre ang sagot sa mga talatang ito na ating binasa, hindi pa po tukso ang kasalanan. Ulitin ko, iba yung tukso sa nagpatukso. Kaya nga pwede kang tuksuhin nang hindi nagkakasala. Ang point, huwag ka lang magpatukso. At ito po yung ating lesson sa gabi nga pong ito ng ating pong pagpapatuloy ng pag-aaral na Overcoming Temptation. Last week, tinalakay natin yung source of temptation. Hindi ito galing sa Diyos. Pangalawa, makikita natin na ito ay maliwanag na galing kay Satanas. Kaya nga, ang purpose ng tukso upang tayo ay sirain for our destruction. Pero dahil hindi ito galing sa Diyos, pwede tayong humingi ng tulong sa Diyos para tayo ay magiging mapagtagumpay. At yung ating second point na pag-aaralan ngayon, ito yung steps of temptation. Ano nga ba yung mga kaparaanan? Bakit nga ba nade-develop ang tukso? O paano ito nag-work sa ating mga buhay? Tingnan natin ito sa verse 14 at 15. Babasahin ko po uli yung ating talata sa James chapter 1 na ang sinasabi po nung talata na makikita natin, natutukso ang tao kapag siya'y, ano daw yung una? Naaakit. Pansinin niyo yung term naaakit at nagpapatangay, ito po yung pangalawa, nagpapatangay sa kanyang sariling pagnanasa. Bali makikita na natin kung paano yung mga steps ng tukso. Naaakit, pangalawa, nagpapatangay. Verse 15, at ang pagnanasa kapag naitanim sa puso ay nagbubunga ng, ano po yung pangatlo? Kasalanan na. Bali hindi ka agad kasalanan. Nagsimula sa pagkaakit, tapos nagpatangay, tapos nagbubunga na ng kasalanan. Kasi yung kasalanan dyan kapag sinunod mo na yung tukso o kapag ikaw ay nagpatukso na. Pero yung tukso pa lamang, hindi pa siya kasalanan. Nasa sa iyo ngayon yan, nasa sa atin ngayon yan, kung tayo ba ay maaakit, kung tayo ba ay magpapatangay, and then papasok na yung pagsuway at ito na yung kasalanan. Pangatlo, at ang kasalanan sa hustong gulang ay nagbubunga ng kamatayan. At ito po yung pang-apat na steps ng tukso. Tingnan po natin ito. Bali makikita natin sa English, ang ginamit na term sa una yung salitang naaakit, yung evil desire. Hindi lahat ng desire ay masama. Kasi mayroon din daw mga good desire. Halimbawa, yung hangarin mong tumulong, hindi ba good desire iyon? Yung hangarin mong magbigay, o kaya yung hangarin mong maglingkod sa ating Panginoon, yun ay mga magagandang hangarin. Pero mayroong binabanggit doon sa English na evil desire. Kaya nga ang tukso ay nagsisimula doon sa evil desire, tayo ay naaakit. Kaya nga ang term na ginamit ko dyan, yung desire. Tapos, pangalawa, drag away. Ito na yung napatangay. Siyempre, bago ka matangay, naakit ka muna. At ito yung term na makikita natin, deception. Ikaw ay nadaya, nalinlang. Pangatlo, ito na yung evil action. Ito na yung tinatawag natin sa English na disobedience. Ikaw ngayon ay sumuway na dahil nadaya na. Ikaw ngayon ay lumabag na sa utos ng Panginoon. At yung pang-apat dyan, leads to death. Ito na yung binanggit kanina na kamatayan. Ito yung may kinalaman sa ating destruction o yung pagkasira. Bali makikita po natin kung paano kumikilos yung tukso sa buhay ng isang tao. Nagsimula sa desire, deception, pangalawa, disobedience, at ito po yung distraction ng ating buhay.
Kaya nga kung titingnan pa natin sa isang picture, ganito po ang isang paliwanag na makikita po natin sa ating mga PowerPoint. Yung desire, ito po ay may kinalaman sa ating emotion, yung feelings natin. Kaya nga, yung feelings natin, nakukuha yung ating atensyon. Hindi ba't napapalingon tayo tapos na yung naaapektuhan ang ating pakiramdam. Pangalawa, yung deception, ito naman ay yung sa isip ng tao na nagsisimula na siyang mag-rationalize. Ang ibig sabihin nitong rationalizing, nangangatwiran na. Sasabihin natin, uy, isang beses lang naman. Uy, wala namang makakakita. Basta kapag nagsimula ka ng mga twiran, ay maliit lang na bagay yan. Hindi naman yan mapapansin. Wala namang magsusumbong sa iyo. Yun na yung mga madalas nating pangangatwiran. Una, yung feelings natin, yung attention nakuha, tapos yung kaisipan natin, nangangatwiran na tayo, tapos yung disobedience, ito na yung will, ito na yung actions, ginagawa mo na ngayon. Ipinapakita na yun kumbaga unti-unti, kumbaga dahan-dahan. Sabi nga nung madalas kong marinig sa GCQ, hinay-hinay lang. Ganun umatake ang tukso sa ating buhay. Unti-unti, dahan-dahan, hinay-hinay lang. Hindi kanya bibiglain. Kasi kung binigla ka, magugulat ka, tatakbo ka at matatakot. Pero napaka-strategic niya dahil dinadahan-dahan tayo. Minsan hindi natin namamalayan, hindi natin nararamdaman, ayun pala, nabibitag na tayo doon sa nasabing tukso. At yung distraction naman, makikita natin ito na yung penalty. Ito po ay may kinalaman sa mga consequences. Kaya nga kung ating papansinin, syempre kapag ikaw ay sumuway na, meron na yung consequence. At tandaan natin, yung mga consequence na yan, hindi na natin hawak yan. Ang hawak natin, yung unang tatlo na doon pa lang dapat wag na nating gawin At tiyak, kapag humantong pa yan sa kasalanan, syempre yung pang-apat, distraction, at ito na yung mga kabayaran. Ito na yung mga kapalit ng ating ginawang kasalanan o mga pagkakamali. Kaya nga kung ating papansinin mga kapatid, wag natin itong yung sasabihin natin taking for granted, bagkus talagang kailangan natin ang tulong at biyaya ng ating Panginoon para hindi po tayo madaya ng taktika ng kaaway kung paano niya tayo tinutukso. Ang sabi niya ngayon dito sa isang paliwanag sa ginamit na salita sa Greek, mayroon daw dalawang illustration mga kapatid. Tingnan natin ang illustration na ito kung paano nangyayari yung tuksong iyan. Ang una, ito yung to bait a hook. Ang ibig sabihin, ito yung lalagay mo ng pain yung sima. Nasubukan na nating mamingwit. Yung makikita natin dito yung bingwit at mayroong isda. Okay. Paano nga ba mamingwit? Siyempre yung sima ay lalagyan mo ng pain. Ito po yung unang illustration. Yung pangalawang illustration, hindi naman siya mahirap intindihin dahil yung pangalawa, bait pa rin siya pero ito'y ginamit sa trap. Kung kanina yung bait sa hook o sa sima ng pamimingwit, pangalawa, ang ginamit na halimbawa, ito yung sa trap. Halimbawa, magtatrap ka ng isang insekto, isang hayop, katulad yung makikita mo dyan, ay para sa daga, na kung saan papainan mo siya ng keso. At kung ito ay kanyang nilapitan at nagalaw niya yung isang bahagi dyan, pwede siyang maipit. Yun yung trap doon. Katulad din naman ng hook o ng sima na papainan mo siya ng masarap and then kapag kinagat niya yon, huli siya. Ito rin naman po yung tukso. Ang isang paliwanag pa na narinig ko dyan, fishermen have to use bait to attract and catch the fish. Siyempre, ang mga mangingisda ay gagamitan niya ng mga masasarap at magagandang mga pain para ma-attract, makuha yung atensyon nung isda na gusto niyang bingwitin o yung isda na gusto niyang hulihin. Kasi nga, ang paliwanag, no fish will bite a naked hook. Tandaan natin, wala namang isdang kakagat sa sima na walang man lang pain. Kaya nga, ang isang magandang
term dyan yung pinapainan tayo. Siyempre yung pain, palaging masarap, attractive, talagang magaganda, nakaakit-akit na makukuha yung ating atensyon, mapupukaw yung ating mga damdamin. At kapag tayo ay, yun nga, naakit, napatangay, at doon na ngayon yung pagkagat natin, huli na tayo, nahulog na tayo sa nasabing bitag. Parang ito rin naman yung trap. Makikita natin sa paliwanag, hunter will put a bait for animals going to step into a trap. Kaya nga yung bait niya doon o yung pain niya doon, ito yung hahabulin noong gusto mong hulihin, at kapag ito ay nilapitan niya at natapakan niya o nagalaw niya yung yung bagay doon, and then mahuhuli mo na siya. Parang ito rin naman po ang kasalanan, na kung saan yung alam ni Satanas yung ating mga weaknesses. Kaya nga papainan ka niya kung ano yung kahinaan mo, at doon kanya pwedeng hulihin. Kaya nga kung ating titingnan, ang sinasabi niya dito, no temptation appears as temptation. Wala daw tukso na magpapakita na parang tukso. It always seems, attractive and seductive. To get our attention, it may appear to be harmless. Parang harmless. Katulad ng mga ino-offer na makikita natin sa picture na iyan. Pera, parang harmless naman. Pero pwedeng maging tukso. Ulit, hindi masama ang pera. Hindi masama ang pagkain. Pero parang harmless, seductive, attractive. Kaya nga inuunti-unti tayo, kinukuha yung ating atensyon, pinupukaw yung ating damdamin. Ayan na ngayon, dahan-dahan, unti-unti. Pero kung hindi tayo magiging maingat mga kapatid, ito na pala yung bait, ito na pala yung pain, ito na pala yung trap na kung saan pwede po tayong mahulog. Tandaan natin, yung karunungan ay kailangan natin para ma-discern natin kung ano nga ba ang dapat po nating gawin. At itong ngayon ay palaging nasa biyaya ng ating Panginoon. Mayroon akong isang verse na babasahin. Ito ay sa Genesis chapter 3 verse 6. Ang sabi po nung talata, when the woman, ang tanong, sino po yung woman dyan? Genesis chapter 3, yung unang babae. Siyempre si Eva po yun. When the woman saw the fruit of the tree was good for food and pleasing to the eye, and also desirable for gaining wisdom, she took some and ate it. At kung ating pang itutuloy yung pagbasa dyan, hindi ko na naisulat, at kumuha pa siya para sa kanyang asawa at pareho na silang kumain. Pero mapansin natin ngayon dito, alam kong familiar tayo sa kwento ng pagtukso kay Eva at kay Adan. Kasi ang sabi ng Panginoon, pwede niyong kainin ang lahat, wag lang yung isa na nasa gitna, at ito yung pagkaalam ng mabutit masama. Ito yung pangalan ng punong kahoy. Pero kung ating titingnan ngayon dito, kung bakit siya natukso, una, makikita natin dito, the woman saw the fruit of the tree was, good. Makikita natin yung salitang good. Pangalawa, makikita natin yung salitang pleasing. Pangatlo, desirable. Diba? Pansinin niyo kung paano tinukso si Eva. Meron akong narinig dyan, hindi daw yung durian ang ginamit. Alam na natin yung durian, no? Bagamat, kapag familiar ka na sa amoy ng durian, ay nagiging mabango na rin iyon. Pero, hindi daw yun eh. Ngunit, maganda. Sa Tagalog, tingnan natin. Ang punong kahoy ay napakaganda. Pansinin niyo yung mga naka-color red. Napakaganda sa paningin ng babae, at sa palagay niya ay pangalawa, masarap ang bunga nito. Naisip din niya na kahanga-hanga. Pangatlo, na maging marunong, kaya't pumitas siya ng bunga at kumain nito. Mga kapatid, ganon na ganon ang pagpasok ng tukso. Hindi siya nagpakita na mabaho, hindi siya nagpakita na pangit, na para bang tatakutin ka. Ang tendency, tatakbo ka at lalayo. Hindi nga ganon ang tukso eh. Palaging magaganda, mabango, kaakit-akit, para tayo ngayon ay uunti-untiin na matangay, maakit, matangay, and then hanggang tayo ay sumusuway na, at yung distraction, yung pang-apat, na kung saan nahulog na tayo sa bitag ng kasalanan. Kaya nga mga kapatid,
Ang sabi niya dito sa ikalawang Korinto chapter 11 verse 3, basahin nga po natin ng sabay-sabay. Subalit ako ay natatakot baka sa anumang paraan tulad ng dayain ng ahas si Eva sa pamamagitan ng katusuhan ay madumihan ang inyong kaisipan mula sa katapatan na nakay Kristo. Pansin natin yung term na ginamit. Kahit sa New Testament, ginamit din siyang halimbawa, dayain ng ahas, ito ay si Satanas, si Eva sa pamamagitan ng katusuhan. Napakatuso ng kaaway natin. Tandaan natin, hindi pa tayo ipinapanganak, Diablo na siya o Satanas na siya. Isipin mo naman yun, no? Na ang tagal na niya sa kanyang katusuhang ito. Kaya nga talagang kailangan natin ang tulong ng ating Panginoon. At ang sabi pa nga niya dito sa ikalawang Korinto pa rin, chapter 2, verse 11 naman po, upang hindi tayo, malamangan ni Satanas. Ano ba yung salitang malamangan? Maisahan. Di ba? Naiisahan tayo palagi. Nalalamangan tayo palagi. Siyempre, ayaw mong malamangan. Kaya nga, para hindi tayo malamangan, sino ang manglalamang na yan? Si Satanas. Ang sabi ng verse, sapagkat hindi lingid sa atin ang kanyang mga pamamaraan. Sa English, yung ginamit na term sa pamamaraan, mga schemes. Kumbaga, yung mga modus operandi niya, yung mga tactics niya sa atin, hindi na tayo malamangan ni Satanas dahil napakarami na niyang mga pinabagsak at marami siyang ginagamit na kaparaanan. Kaya nga, malaman natin sa karunungan ng salita ng Panginoon at sa tulong ng Panginoon para hindi po tayo mahulog sa kanyang mga bitag. Kaya nga mga kapatid, napakaganda na makita natin yung mga bagay na ito na nagiging paalaala sa bawat isa sa atin. Katulad po ng ating topic sa gabing ito, overcoming temptation, na pwede pala tayong tuksohin. At lahat naman tayo ay dumaraan sa tukso, mga kapatid, walang exempted sa atin. Hindi ko pwedeng sabihin, pastor ako, hindi na ako dumaraan sa mga tukso. Hindi po ganoon eh. Minsan, ang talagang tinutukso yung mga leaders. Kasi kung napabagsak yung leaders, madali na lang yung mga mas mabababa. Kaya nga, kung ating titignan na overcoming, yung point ng ating pag-aaral ngayon, pwede tayong dumaan sa mga tukso at lahat tayo ay hindi po exempted dyan. Mapapastor o mapamember o mga matatagal ng Kristiyano o mga baguhan pa lamang sa pananampalataya, lahat po tayo. Hindi natin kayang pigilan yan. Pero, ang good news mga kapatid, pwede tayong dumaan sa tukso araw-araw at tayo po ay nagtatagumpay katulad ng halimbawa ng ating Panginoon. Kung hindi po tayo magpapaakit, kung hindi po tayo magpapatangay, kung hindi po tayo susuway, ay hindi po tayo malilinlang ng kaaway. Katulad ng picture na ito, makikita natin sa ating pagwawakas mga kapatid. Ito yung mga tukso ng immorality, yan, maduduming kaisipan, anger, yung lust, mga kahalayan, di ba? Ang daming tukso. Pwede pa nating dagdagan yung pride, di ba? Yung kayabangan. Ano pa ba bang idadagdag natin? Yung pagiging sakim pagdating sa pera, di ba? At marami pang mga tukso katulad sa paghihiganti, pagkainggit, at marami pang iba. Ito yung mga araw-araw na pwedeng dumaan sa ating mga isip. Pero pwede po tayong manatiling mapagtagumpay. At ano po yung mababasa natin? God's grace. Sa biyaya po ng ating Panginoon, tayo po ay magiging malakas, magiging mapagtagumpay. Hindi dahil tayo sa ating sarili, ngunit ang lahat pong yan ay sa biyaya po ng ating Panginoon. Kaya nga, sa ating pong pagwawakas, tayo po'y manalangin. Ipag-pray natin sa Panginoon na patuloy niya tayong bigyan ng sapat na kalakasan upang tayo po ay patuloy na magiging mapagtagumpay. Tayo po ay magwakas sa panalangin. Ama naming Diyos, salamat po dahil kayo nga po ay makapangyarihan sa lahat. At kailangan nga po namin ang inyong tulong, proteksyon, ang inyong biyaya, patnubay sa araw-araw sa aming buhay. Panginoon, tulungan niyo nga po kami at patuloy niyo nga po kaming hawakan. Salamat po dahil alam niyo nga po ang lahat.
kahit yung aming kahinaan, isinusuko nga po namin sa inyo para kami nga po, Panginoon, ay hindi magiging talunan. Bagkus, patuloy nga po, Panginoong, nagliliwanag ang aming pamumuhay, ang aming mga patutuo para nga po sa inyong kalawalhatian. Pagpalain nyo nga po kami sa escapee at patuloy nyo nga pong ipagkakaloob ang aming mga pangangailangan ito. Ito nga po ang aming samot panalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen.